Yung chloroplast, meron tayong outer membrane, inner membrane, granum, stroma, tapos thylakoid membrane at thylakoid space. So, dito sa thylakoid nangyayari yung photosynthesis. Thylakoid natin, pag hinati siya, meron tayong thylakoid membrane that contains the chlorophyll, accessory pigment, photocenter, at photosynthetic electron transport chain. So, ano yung mga yan? Mamaya ipapakita ko. And then we have the stroma. So, dito nakasuspend yung granum. Okay, malinaw tayo dun ha. So, granum ay stocks of thylakoid. Grana kapag plural, pag madami. So, ayan siya. So, ngayon, meron tayong two stages of photosynthesis. Light-dependent reaction at light-independent reaction. So, pag sinabi natin light-dependent reaction, ito yung light reaction. Ibig sabihin, ano daw ang kailangan? Liwanag. So, gagamit ng light. Kapag light-independent, hindi kailangan. So, tinatawag din siyang Calvin cycle or dark reaction. Naalala niyo yung pinasagutan ko sa inyo. So, ito yun. So, doon muna tayo sa light-dependent reaction. So yung light-dependent reaction or light reaction, nangyayari daw saan? Base sa picture. Ay sa granum. Okay, so dito siya. Saan naman daw nangyayari ang Calvin cycle or yung light-independent reaction? Base sa picture. Sa stroma. Okay, kasi wala namang ibang parts. So, sa stroma siya. Ngayon, sa light reaction, ano daw ang mga ginamit dito sa light reaction? So, ang susundan nyo dyan, yung arrow. So, meron tayong ginamit na light. Okay, kasi may arrow papunta. Okay, ano pa bukod sa light? Ano pa daw ang gagamitin? Gagamit ng H2O. Ano daw ang mapoproduce? So, yung palabas naman na arrow. Mapoproduce na oxygen. Ano pa? ATP. Okay, Tsaka ano? NADPH. Okay, so merong NADPH2. Okay, malinaw tayo doon? Okay, so ngayon, ano naman daw yung mga gagamitin sa Calvin cycle? Ano yung mga arrow na papunta sa kanya? Carbon dioxide, okay, NADPH2 papunta sa kanya, at ATP. So, yun yung gagamitin sa Calvin cycle. Ano ang ma-form? Sugar. Okay, so yan yung simplest way ng explanation ng kung paano nangyayari yung photosynthesis. So, dun tayo sa detailed. So, yung light-dependent reaction ay nangyayari sa thylakoid. So, kaya siya nasa granum kanina. So, meron tayong tinatawag na photosystem na kung saan ito yung merong chlorophyll na kung saan na nakita siya sa thylakoid membrane na merong photocenter and associated electron transport system. So, ito yung tinatawag nating photosystem. Meron tayong dalawa, P2 and P1. Okay, so ano ba yung P2 and P1 na yan? So, sila yung nag-a-absorb ng light. Okay, so tinatawag din silang P700 at P680. Yung number represents kung ilang nanometer. Okay, so P1 ay P700, ang P2 ay P680. Ano naman yung reaction center? Reaction center ay tinatawag ding photocenter na makikita dito sa photosystem na nag-a-activate ng chlorophyll to transfer electron from one to another. Nakuha po ba yon? Ito na lang siya, explain ko na lang. So, meron tayong photosystem 2. Ano daw ulit yung photosystem 2? P700. Ang photosystem 1 ay P680. Okay? So, tapos, meron tayong chlorophyll. Okay? Dito sa photosystem. And then, meron tayong reaction center. Ayan. So, ano yung mangyayari? So, ang mangyayari, so, doon sa photosystem 1, ganoon din. Meron tayong chlorophyll. Tapos, meron tayong reaction center. Nasundan? So, ang nangyayari sa photosystem, dahil nasa kanya si chlorophyll, siya yung mag-a-absorb ng photons. So, pag inabsorb niyo yung photons,
Okay, ita-transfer from one chlorophyll to another papunta sa reaction center. Nasundan? Ibig sabihin mag-a-absorb ng photons si chlorophyll tapos dadalhin kay reaction center. Doon maiipon kay reaction center. Pagka naipon na kay reaction center, tataas yung energy. Pag mataas na yung energy, meron tayong dalawang electron na ita-transfer ni plastoquinone from photosystem 2 papunta dito sa cytochrome B6F complex. Ililipat yung dalawang electron lang from photosystem 2 to cytochrome B6F complex. Ngayon, yung energy ng dalawang electron ay gagamitin para yung mga positive ion ay i-transfer from the stroma papuntang thylakoid space. Kasi itong part na to ay thylakoid membrane. So, ibig sabihin, pag ginamit na yung energy ng dalawang electron para ma-transfer yung positive ions papuntang thylakoid space, bababa na yung energy. So, si plastocyanin, ita-transfer yung dalawang electron from cytochrome B6F complex papuntang photosystem 1. Ngayon, kung ano yung nangyayari kay photosystem 2, ay ganoon din yung nangyayari kay photosystem 1. Nag-a-absorb ng photons yung chlorophyll at dinadala papuntang reaction center. Ibig sabihin, maiipon ulit sa reaction center yung energy. So, ibig sabihin, tataas ulit yung energy nung dalawang electron. So, yung dalawang electron, ita-transfer naman ni ferredoxin, okay, from photosystem 1 papuntang NADP reductase. Ngayon, yung energy ng dalawang electron na yan or yung dalawang electron na yan ay gagamitin ni NADP reductase para yung NADP plus, okay, magiging NADPH. Okay, kasi yung dalawang electron. So, doon sa kanina natin, yung product or yung na-form ay yung NADPH2, yung arrow kanina. Naalala? Ayan. So, ngayon, nagamit na yung dalawang electron. Saan tayo kukuha ng dalawa pang electron? So, sabi kanina, So, sabi kanina, ano daw yung ginamit dito? Yung light. So, nagamit na natin yung light sa photosystem. Ano pa ang gagamitin? Water. Okay? So, gagamitin yung water. Okay? So, yung water natin, gagamitin. Mag-a-undergo siya ng photolysis. Photolysis. Okay? So, ano ba yung photolysis? So, photolysis is the oxidation of water through the removal of hydrogen by highly oxidizing elements of photosystem 680. Ibig sabihin, meron tayong hydrogen. Ilan ang protons ng hydrogen? Hydrogen. Ilan ang protons? So, dalawa yung hydrogen natin. Protons, kung may dalawang hydrogen tayo, ilan ang protons? Dalawang protons. Ilang electron? Dalawa din po. Okay, so 2 electron. At itong 2 electron na to, yung gagamitin ulit ni photosystem 2. Ano yung naiwan sa water? Kung ginamit na natin yung hydrogen. Yung dalawang hydrogen. Ano ang naiwan sa water? Yung oxygen. Kaya nasa product na or byproduct na yung oxygen. So, ulit na ulit yan. So, mag-absorb si photosystem 2 ng energy, dadalhin kay reaction center,
Tapos tataas ulit yung energy, ita-transfer ni plastoquinone yung dalawang electron from photosystem 2 papuntang cytochrome B6F complex. Tapos gagamitin ni cytochrome B6F complex yung energy para i-transport to thylakoid space yung mga positive ions. And then bababa na yung energy ng dalawang electron, ita-transport naman ni plastocyanin from cytochrome B6F complex papuntang photosystem 1 yung dalawang electron. So doon sa photosystem 1, pag nag-a-absorb din ng energy or ng photons, dadalahin ulit kay reaction center, tataas ulit yung energy. Pag mataas na yung energy, si ferredoxin ita-transport yung dalawang electron from photosystem 1 papuntang NADP reductase. Reduce si NADP plus at magiging NADPH na siya. So magkakaroon tayo ng product na NADPH. Tapos ulit na ulit siya. So meron ulit tayong oxygen. Scheme is the graphical presentation of the oxidation reduction reaction na nangyayari dito sa light-dependent reaction. Yung dalawang positive ions naman ay gagamitin ng ATP synthase para maging ATP yung ADP. Si plastoquinone naman is an electron carrier. Ang ibig sabihin naman ng NADP ay nicotinamide adenine dinucleotide phosphate na nare-reduce ng NADP reductase at nagiging NADPH2. So, ito yung mga pinagsasabi ko, steps in the light-dependent reaction. So, nakalagay naman dyan yung mga nangyari. Kasi nakaano na siya, word for word. Ayan. Tinamide adenosine. Yung raw materials or yung ginamit natin sa light-dependent reaction ay water at light. Product naman natin ay NADPH2, ATP at saka oxygen. Na kung saan yung NADPH at ATP ay gagamitin sa second stage of photosynthesis na tinatawag nating light independent reaction or Calvin cycle. Independent reaction sa stroma. Okay, so nangyayari siya sa mga C3 plants na kung saan gagamitin yung NADPH at ATP. Kasama yung carbon dioxide and RUBP sa first stage. Okay. So, meron tayong 3 steps. Carbon fixation, reduction, and regeneration of RUBP. So, mas madali itong Calvin cycle compared to sa kanina. Mabilis lang siya. So, ganito. So, meron tayong RUBP. RUBP is ribulose 1,5-bisphosphate. So, meron tayong 5 carbon sa RUBP na kung saan i-affix siya during the first step sa carbon fixation. So, meron tayong ang carbon sa carbon dioxide. Ilan ang carbon sa carbon dioxide? Isa. Okay, kasi ito siya, C. Isang C lang. Okay, ibig sabihin, sa carbon fixation, meron tayong tinatawag na rubisco. Si rubisco is an enzyme that affixes carbon from carbon dioxide to ribulose 1,5-bisphosphate. Okay, tapos magkakaroon tayo 6 na 4, 5, 6 molecule dito. Okay, na mag-i-split into 2. Tig 2 to 3 carbon molecule. Okay? So, yan. Malinaw po tayo sa carbon fixation. Ha? Carbon plus 1 carbon. 5 carbon. 1 carbon. 5 plus 1. Okay, 6 carbon. So, meron tayong 6 carbon molecule na mag-i-split into 2 na mag-undergo ng reduction.
So, sa reduction, gagamitin yung ATP, magiging ADP. Mare-reduce siya into 3 ulit. And then, gagamitin yung NADPH. So, magiging NADP plus. Tapos, magiging glyceraldehyde 3-phosphate. Tandaan, glyceraldehyde siya, 3-phosphate. Ngayon, kailangan ng 3 ikot or 3 cycle para magkaroon tayo ng 6 na G3P. Bakit kailangan 6 na G3P? Para yung 5 dito sa G3P ay gagamitin. Yung 5 carbon ay gagamitin sa regeneration of RUBP para pwedeng gamitin ulit sa isa pang cycle. At yung matitira na isang G3P ay gagamitin naman para ma-form yung glucose. So, 6 minus 5 equals 1. So, yung 1 na yon yung magiging glucose or yung product na sugar. So, tapos na yung second stage. Okay, nyo kailangan tandaan to. So, sa reduction, sequence yun ng reaction using yung mga electrons para magkaroon tayo ng G3P. Tapos, which is, yung gagamitin yung ATP, okay, at saka NADPH, para magkaroon tayo. So, kailangan ng 3 turns or 3 cycle para magkaroon tayo ng 6 G3P para yung 5 molecules ay gamitin para ma-reform yung 3 molecule ng ribulose 1,5-bisphosphate. At gagamitin yung natitira para maging glucose. Ayan. So, ito yung summary. So, sa light-dependent reaction, H2O at light ang ginamit, and then NADPH at ATP at oxygen. Tapos, ayan. Yung C3 plants, nag-undergo ng photosynthesis yung kanina. So, yung Calvin cycle. So, bakit siya tinawag na C3 plant? So, tinawag siya na C3 plant dahil yung carbon dioxide is incorporated into a 3C compound. So, di ba yung 6 na carbon naging 3. So, kaya siya C3. Tapos, ang ginagamit na enzyme ay Robisco. Okay, para ma-affect ang UBP. At nangyayari yan all throughout the leaf or sa meron naman tayong tinatawag na C4 plants. So, tinatawag siya na C4 dahil yung carbon niya is first incorporated. 4 ko ang ginagamit, kundi PEP carbox ng carbon dioxide. At hindi siya nangyayari sa mesophyll kung hindi nangyayari sa special anatomy na tinatawag nating Kranz anatomy. So, yun yung Kranz anatomy natin. So, nangyayari sa mga mais, okay, sa mga wheat. And then, meron tayo photorespiration. So, sa photorespiration, meron daw absorption ng light, pero walang glucose or walang food na na-generate. Bakit? At nangyayari ito sa sunlight on hot days. So, kapag mainit ang panahon, yung stomata ay nagsasarado. Okay, so pagka nagsarado, wala tayong carbon dioxide na makakapasok. Kaya walang carbon fixation na nangyayari. At kapag walang carbon fixation, walang mapoproduce na glucose at walang ATP na mapoproduce.